Vanjo Merano po para sa panlasangpinoy.com. Magluluto tayo ng kalamay hati. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Glutinous rice flour, muscovado sugar, pwede rin kayong gumamit dito ng brown sugar, coconut cream, coconut milk, at latek. Gagamit din tayo dito ng water. Umpisa na natin. Paghahaluin natin yung coconut milk, yung coconut cream at yung water. Ilalagay natin yung coconut milk dito sa isang cooking pot na hindi pa naiinitan. Then, isusunod na natin yung coconut cream. Ito yung kakanggata. At ilalagay na rin natin dito yung water. Hahaluin lang natin. Then, dahan-dahan nating ilalagay dito yung glutinous rice flour. At this point, hindi pa natin nabubuksan yung heat. So, hahaluin lang muna natin ito. Tutuloy lang natin yung step na to hanggang sa mailagay na natin dito yung glutinous rice flour at nahalo na natin mabuti. At once na nahalo na natin, tsaka pa lang natin bubuksan yung heat. Alright, so kailangan natin gumamit ng wire whisk dito para ma-ensure natin na nahalo natin mabuti at na-dilute na yung glutinous rice flour dito sa liquid. At ngayon, bubuksan na natin yung heat dito sa ating stovetop. At papakuluin lang natin tong mixture. Pero habang hinihintay natin na kumulo, kailangan haluin din natin to gradually. Kailangan na tuloy-tuloy yung paghalo natin sa mixture para hindi ito dumikit dito sa ating nilulutuan. Alam nyo, napakasarap nitong kalamay. Pero medyo matrabaho lang to dahil kailangan lang natin itong ihalo ng ihalo hanggang sa mag-thicken tong mixture. And eventually, makuha natin yung texture na sobrang thick. Yun talaga yung texture na gusto natin later. So, ilang minuto rin yung kailangan nating hintayin. Nahalo tayo ng halo para ma-reach natin yung consistency na gusto natin. So, itutuloy ko lang itong paghahalo. So, kailangan haluin natin to sa low to medium heat para hinang sa ganon, hindi ito maluto ng kaagad-agad at hindi masunog yung ating mixture. Kailangan lang natin dito ng konting tiyaga. At kapag ganito na yung itsura ng ating mixture, unti-unti na natin ilalagay dito yung sugar. Again, pwede tayong gumamit dito ng muscovado sugar o brown sugar. Siyempre, mas common yung brown sugar. So, pwede ninyong gamitin yon. Sisiguraduhin lang natin na mahalo mabuti yung sugar dito sa mixture. So, ilalagay na natin yung remaining sugar. At itutuloy lang natin yung paghahalo. Ito na yung magiging itsura sa kalagitnaan ng pagluluto natin. Mapapansin niyo habang tumatagal, lalo nag-thicken yung texture, lalo ito yung lumalagkit, at lalo nagda-darken din yung color. Konting tiyaga pa sa paghahalo at paghihintay, at makukuha na rin natin yung consistency na gusto natin. And again guys, tandaan niyo, hindi porket makapal na yung texture nito, pwede na. I would still recommend na sundin niyo yung tamang cooking time sa recipe para makuha ninyo yung pinakamagandang resulta dito sa ating kalamay hati. So, konting halo-halo pa at makukuha na natin yon. Halos malapit na nating makuha yung gusto nating consistency. Ilang minuto na lang, matatapos na tayo.
Pero bago mangyari yon, gusto ko muna ikwento sa inyo kung anong gagawin ko dito sa ating kalamay hati. So kumuha na ako dito ng round na baking pan at nilagyan ko na to ng dahon ng saging. Kung mapapansin niyo, medyo nagsashine ito dahil ito dun sa coconut oil na brenash natin dito sa dahon ng saging. Dahil later, ilalagay na natin yung ating kalamay hati dito. Yan yung purpose ng oil para hindi ito dumikit. Now, yung coconut oil, galing ito doon sa paggawa ko ng latik. So, gumawa tayo ng sarili nating latik dito. And doon sa mga nagtatanong kung paano gumawa ng latik, meron tayong simpleng recipe dito sa panlasangpinoy.com na nagtuturo sa inyo kung paano makagawa ng latik. At doon sa mga tao na kagaya ko na nasa labas ng Pilipinas, huwag kayong mag-alala dahil pwede tayong makagawa ng latik gamit ang canned na coconut milk or coconut cream. Ibig sabihin, yung delata na coconut cream or coconut milk, pwede natin gawing latik yon. Ang final product will be yung mismong latik at yung coconut oil. At dahil nga sa tiyaga natin, halos matatapos na tayong lutuin itong ating kalamay hati. Pag natapos natin to, ilalagay na natin dun sa ating lalagyan. Then, spread lang natin dun sa ating round na lalagyan. Papalamigin lang natin ng kaunti at itatap na natin ito ng latik. At pagkatapos nun, isa-serve na natin to. Para sa exact measurements sa mga ingredients at iba pang mga recipes na tiyak na magugustuhan ninyo, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating kalamay hati.